Hi guys, welcome back again on this channel and look what I've got today. So this is the iPhone 6s in rose gold. So yan, so meron ng customer nito. Hihintay ko na lang siyang pick upin. So gagawa muna tayo ng short review since gusto ko siyang gawa ng vlog. So sayang nga, last year meron akong iPhone 6 and nakuha na ng customer syempre. And hindi ko siya, sayang hindi ko may pag-compare kung ano ba yung in comparison between the iPhone 6 and the iPhone 6s. So obvious naman, kapag isinearch nyo kung ano pinagkaiba ng iPhone 6 and iPhone 6s, iPhone 6 is hanggang iOS 12 lang siya. So, ibig sabihin limited yung mga apps na pwede siyang i-download. Unlike sa iPhone 6s is naka-OS 15 pa siya. So, ibig sabihin kapag naka-OS 15 pa, gagana pa rito yung mga apps, especially sa mga school apps. Yung mga ginagamit sa school na apps. One of the biggest thing pala na napansin ko dito sa iPhone 6s na to is mabilis siyang gumana yung fingerprint. Ay, your passcode is ready. Nakailang retry na ako eh. Sobrang bilis niyang... Hindi mamaya ipapakita ko rin siyang i-reset bago natin siya i-do sa cost. So, di ba ang bilis? So, ganun kabilis yung Touch ID niya. So, one of the coolest thing pala is supported niya na ang 4K resolution video camera. So, ibig sabihin, kapag ka nagka-camera kayo, hindi na siya shaky when it comes sa video. So, para na siyang, mukha siyang iPhone 7 Plus. Especially, wait lang. iPhone 7 is meron ako last year. Ayan, na-pick up na rin ni customer. So, iPhone 7 yun in red. Ayan, so product red, iPhone 7. 128 gig. Ayan, red yung likod, white yung harapan. So, yun. And isa sa pinaka best phone din na nabili. So, yan. So, before ko siya nabenta, nirequest kasi ni customer na i-jailbreak ko muna siya. So, ang ginawa ko is, i-jailbreak ko mismo yung phone. Gumawa ko ng tutorial video, i-upload ko. So, yun. So, ganun lang siya. Isa pa pala sa napansin ko is supported na ni iPhone 6s ang live photo. Back on that year, yung nirelease sa iPhone 6s dati, talaga napaka-popular yung photo na yun. Like for example, ganito. Tapos, kapag nandito ka na, pag ginanyan mo. So, that's it. Another coolest thing pala is hindi na natin to pansin nung nirelease na si iOS 13 eh. Kasi yung naiba ng interface. Pero dati, nung iOS 9 pa lang, kapag ipinag-compare niyo si iPhone 6 and iPhone 6s, si iPhone 6 wala siyang 3D touch. Unlike dito, meron siyang 3D touch. Yung kapag ginanyan niya, meron siyang choices of action na ganyan. Napaka big deal nito dati. And also pala, yung kapag nagka-camera ka, merong flash sa harapan. Ayan, kapag nagka-camera din. Ganon. Si iPhone 6 kasi wala siyang meron. And napansin ko pala, yung pinagtabi ko dati sa iPhone 6 and iPhone 6s, medyo makapal ng konti sa iPhone 6s, although hindi naman siya noticeable kapag ka, tinignan. And sabi nga nila, meron daw another layer si iPhone 6s. Kasi nga, meron na siyang 3D touch. Speaking of 3D touch, makikita nyo siya sa settings, accessibility yun eh. Accessibility, touch, and 3D touch, and 3D touch. So, matetest nyo siya once na i-ginan nyo. Something like that. And meron din siyang haptic feedback. One of the coolest thing na ano ko. Di ba ang ganda? So, yun lang. And other than that, wala naman na. Si iPhone 6s pala is nirelease in 4 colors. Ang gold, rose gold, space gray, and silver. Unlike si iPhone 6 is nirelease gold, silver, space gray lang siya. So, yun. Back on that year, napaka-popular ni iPhone 6s Rose Gold. Kahit yung ibang mga lalaki kumukuha ng iPhone 6s Rose Gold. Para lang masabi na nag-update sa iPhone 6, nag-upgrade sa iPhone 6s. One of the, noticeable thing comparing iPhone 6 and the iPhone 6s. Si iPhone 6, wala siyang S logo. Unlike si iPhone 6s, meron sa likod. Kaya yung iba dati is kumukuha na lang ng transparent case. So other than that, wala naman na. Kasi kapag meron ka namang iPhone 6 and naglagay ka ng back film, hindi na halata. Natatakpan na sa 6. Diba? And both pala ng iPhone 6 and 6s, meron siyang reachability. Hindi ko alam. Sabi sa akin dati, ang feature daw na ito, pwede mo daw hatiin yung screen. Like yung nasa taas, iba yung app nasa baba. Pero hindi, reachability lang siya. So yung sabihin yung mga app na nasa taas, dapat maabot mo yung ito. Halimbawa sa settings, reachability, ayan, maabot mo yung sa taas. So ganun lang siya. So just a short video lang, iPhone 6s reviewing.
So right now, i-reset na natin siya before natin siyang ibigay sa customer. Ayan, i-reset na natin yung phone. And kung makikita nyo, no iCloud issue yan, no iCloud issue. And kapag check natin yung serial number, ay, ayan, meron siya. So, ibig sabihin, hindi blacklisted yung phone. And kapag i-reset natin siya general, yan, reset and erase all content and settings. Continue. This is 16 gig pala. Yung passcode na nilagay natin kanina. Erase. So, wala na yon. So, ready na to. Good as new na siya when it comes na ibigay natin siya sa customer. So, ganun lang siya. So, yan. Isa-set up na natin yung phone maya-maya lang. So, ganun lang kabilis mag-reset. Wala pang 1 minute ang reset ng iPhone. So, ganyan lang siya. Hindi ko na siya ipa-fast forward. Before kong i-end tong video is papakita ko na siya. So, napakaganda nitong device na to. Wala siyang dents at all. And kung makikita nyo, no dents at all. And meron pa siyang hydrogel. So, plastic lang pala to. This is only a plastic. Ayan, plastic lang yung nasa gilid. Wala siyang dents, wala siyang scratch. And meron pa siyang hydrogel film sa sides, back, and wala siya sa front. So, once na natapos tong loading na yan, is nasa hello screen na yan. So, isa-set up na siya. So, gagawa din ako ng separate video. Pero short video na lang yun of me setting up the iPhone 6s. So, thank you so much. So, yan. Tapos nang i-reset. And good as new na siya. Pwede na siyang ibigay sa customer. Pero i-set up na rin natin siya mamaya. Kasi nga, kailangan makita ni customer na fully working sa device. Bahala na lang siya kung i-reset niya ulit. Yun lang.